Okay, hi guys, this is Kevin Crypto. So, quick update tayo sa mga TA natin. So, nasa 1 hour time frame pa rin tayo. So, dito, start natin kay BTC. So, kung mapapansin nyo, nag-entry tayo dito kay BTC. So, nagkaroon tayo ng rejection dito eh. So, sabi ko, possible umangat to. So, after that, yung rejection, so, nakapag-entry tayo dito. So, from 100 to 083.6. So, ngayon, ang TP natin is itong resistance natin na 104,779.3. So, ngayon, kung mapapansin nyo, nagkakaroon ng consolidation. So, nagkaroon ng retest dito. So, pero possible to kunin niya tong resistance ulit. Parang ganito. Nagkaroon ng rejection. So, nag-retest ulit. Bumalik ulit dito. Tapos bumaba. Nagkaroon ng retest, bumaba. Retest ulit, tapos dire-diretso ng baba ulit. So, ganun lang naman. Kailangan antayin lang natin. So, maging disiplinado lang tayo lagi sa pag-aantay ng market para kailangan maantay, mapunta muna siya dun sa support and resistance natin. Okay? So, kapag rejected yung support, possible, babalik to sa resistance. Kapag rejected yung resistance, possible, babalik to sa support. So, ganoon lang naman kasimple yung natin, yung support and resistance. So, yun lang. Currently, ito, may trade na ako dito kay BTC. So, inantay na lang natin makuha yung TP natin. So, next natin si ETH. So, dito kay ETH, ito yung kahapon eh. So, ngayon si ETH, kung mapapansin nyo, from here, from dito, rejected siya. So, nagkaroon ng consolidation. So, possible to magkaroon din ng magkaroon ulit ng retest dito. Ngayon, check natin kung possible ba magkaroon ng retest dito sa resistance. Babalik ulit siya sa resistance bago bumalik dito sa support. Pero ang aantayin natin dito is yung pagbalik sa support. So, dito dapat wala tayong entry dito. So, antayin natin gumalaw. Kung di tayo nakapag-entry dito, okay lang. Pero, ang gagawin natin dito, dapat nag-observe tayo. So, check natin kung ano yung possible na kunin. So, possible kasi, i-retest niya to. Or possible, dire-diretso na baba. So, ganun lang naman yan. So, check natin kung ano yung possible makuha uh, ni ETH. So, dito mag-wait lang tayo. So, kalma lang muna tayo dito kay ETH. Antayin natin makuha yung support and resistance. So, before tayo mag-trade. So, kapag pumasok sa resistance, so mag-long tayo. So, depende sa inyo kung high leverage ba kayo or low leverage po. Pero sa akin, para mas safe, mag-low leverage tayo tapos mag-high margin. So, depende sa inyo. So, trade nyo pa rin naman yan kung ano yung masusunod. Pero para sa akin, mag-high margin ako dito kasi matagal medyo matagal yung consolidation. Nagkakaroon ng retest bago makuha ulit yung support. So, ito, possible, kunin nyo muna ulit tong support. Possible, or kunin yung resistance. Kaya, ang gagawin natin, antay natin. So, kapag kinuha ni si resistance, possible, babalik na to sa support, dire-diretso. So, check natin kung ano yung makukuha dito kay ETH. So, yun lang yung natin, rules natin naman eh. So, before that, kapag hindi tayo nakapasok dito sa resistance, antay lang natin. Mali mo, mag-retest ulit dito sa resistance. So, pwede tayo pumasok ulit dito, pababa naman ulit. Pero kung dire-diretso sa support, tapos rejected yung support, possible, babalik to sa resistance. So, mas maganda yung mga gantong setup kasi medyo mababang leverage tapos high margin. Kasi medyo matagal Medyo matagal yung consolidation. So medyo matagal bago mo makuha yung TP. So abutin ka ng mga ilang araw din eh. So check natin kung ano yung possible kasi medyo nagko-consolidate lang kasi yung market dun sa may support and resistance natin. So next, si Solana si XRP muna. So kay XRP, anong nangyari na? Yan, nagkaroon ng rejection dito eh. So nagkaroon ng rejection dito, possible balikan tong resistance natin dito sa taas.
So, ito. Possible, balikan niya tong resistance sa taas. Ayan yung possible mangyari. Pero kung mapapansin nyo, nagkaroon ng retest dito. So, nagkaroon ng retest dito sa part na to, dito, tapos dito. Possible, pwede niya pa rin ulit i-retest to bago siya lumipad dito sa resistance. So, usually, ganun naman eh. Nire-retest yung support. Kaya, mas maganda yung low leverage and high margin. So, kapag low leverage, syempre, medyo matagal makuha yung stop loss mo. So, dito nakapag-trade tayo dito kaya nakasabay ako dito kasi nakita ko, sakto pagbukas ko, andito na sa candle na to eh. So, alas 9. So, alas 9 kanina, so nakita natin na rejected yung support natin. So, possible, umangat to pataas ng resistance. Kaya lang, medyo matagal bago makuha yung resistance. Kaya, ayun yung mas maganda. Mag low leverage, high margin tayo. So, next natin sino ba? Solana. So, dito kay Solana, nakapag-trade din tayo. So, dito ako nakapasok. So, nakita ko na possible kunin or balikan si resistance. Bakit? Nagkaroon ng rejection dito. Ang dami ng rejection nito eh. Oh. So, nagkaroon ng many rejection dito. So, ito, nagkaroon ulit ng rejection. So, ito, possible, i-retest niya ulit. So, nagkaroon ng diba, nagkaroon ng rejection, ni-retest ulit, rejected ulit, ni-retest ulit, rejected ulit. So, ito, pwede pa rin ulit i-retest to. Tapos, biglang sibat na kay resistance. So, ganun lang naman yung possible mangyari dyan eh. Kapag many rejected na to, sisibat to dito sa resistance. So, yun yung possible mangyari dyan kay Solana. So, nakapag-trade tayo dito. So, nakita ko to eh. Dito ata ako dito. Alas 5. So, dito. Nakapasok tayo dito ng anong ano natin? So, ito. So, sa 167.426 nakapasok ako dito. Kasi, yung sinasabi ko sa inyo na antayin nyo muna kung magiging rejected ba siya. Kasi, kapag pumasok sa support zone natin, tapos biglang bumaba dun sa pinakababang support natin, so, possible ang mangyari, ma-break tong support na to, or rejected. Sa kaya, ang ginagawa ko, kapag lumagpas na siya dito, katulad nitong candle na to, lumagpas na siya sa support natin, magti-trigger na ako dito sa sa support natin na 167.426. So, kapag bumalik kasi yan dyan sa 167.26, possible na rejected siya. So, yan. Na-reject nga siya. So, umangat. Nagkaroon ng retest, bumalik. Umangat ulit. Nagkaroon ng possible retest ulit to. Tapos, possible, umangat na to dito sa resistance. Pero yun yung possible mangyari dyan. Babalikan niya yung resistance na yan. So, strong resistance din siya kasi ilang beses siyang rejected eh. So, yun yung kay Solana. So, check natin si Pi. So, si Pi, nangyari na kay Pi. So, dito kay Pi, nakapag-trade din ako. Ito, ngayon lang, pumasok yung trade ko. So, pumasok siya dun sa zone natin, di ba? Support zone. So, ngayon, nakapag-trade ako dito sa 0.9123. So, nag-long ako dyan. So, possible magkaroon ng, ayan, katulad dyan, umangat siya. So, check natin kung ano yung possible makuha dito. Pero, kung mapapansin nyo, 10:59 na. So, nasa green candle na tayo. So, possible, umangat to si Pi. So, check natin kung magkakaroon ng retest or dire-diretsong aangat siya. So, yun yung kay Pi. So, meron pa ba tayong naiwan? So far, wala naman na. Ito, si ETH. Naiwan ba natin si ETH? So, ito, tapos na natin to eh. So, ngayon, check natin kung ano yung possible mangyari dun sa mga TA natin. So, nag-quick update lang tayo. So, yun lang. This is Kuya Ben Crypto. Peace out.